Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Mama, pwede po ba akong lumabas at makipaglaro kina Alfred at Lay? Makipaglaro sa kalsada? Ay nako, hindi pwede. Mag-aral ka na lang dyan, marami ka pang matututunan. Pero mama, dyan lang naman po kami maglalaro. Hindi naman po kami lalayo. Tapos ano, madadapa ka? Masusugatan ka? Hindi ka lalabas ng bahay. Pero ma... Huwag kang ang matigas ng ulo. Pumasok na sa kwarto. Rose, payagan mo na ang anak mo. Hindi naman yan gagawa ng ikapapahamak niya. At saka, kasama naman niya si Lay. Pa, huwag niyo nang konsintihin. Kaya lumalakas yung loob eh. Rose, parte ng pagkabata na magalusan at mapilayan. Huwag mo namang pigilan ang kaligayahan ng iyong anak. Bata yan. Hayaan mo siyang mag-enjoy at makipaglaro sa mga kaedaran niya. Basta pa ayoko. Yun ang desisyon ko. Ma, ito po yung grades ko this grading period. Patingin nga ng card mo. Okay. Pero bakit 89 lang? Po? Yung grades mo, 85, 87, 83, 86, 89? Ito na yon? Mahigpit po kasi yung grading system sa school namin, ma. Yung iba nga po, mas mababa pa ang grades kumpara sa akin. Aljon, gusto kong gumraduate ka ng isang valedictorian. Dahil magagamit mo yun para makakuha ka ng magandang trabaho. Sa tingin mo ba may impress ang mag-hire sa'yo kung ganito kababa yung grades mo? Hindi! Pero, mama... Ayoko na makarinig pa ng rason mo. Masababang maghangad ng mas mataas na grade, anak? Hindi po. Yun naman pala eh. O wag kang magagalit o sasama ang loob kung sasabihin kong hindi pa to sapat. Kung kinakailangang magsunog ka ng kilay, magpuyat ka araw-araw, gawin mo. Higit pa rito ang inaasahan ko sa'yo. Ayos. Opo. Tandaan mo, pagdating ng araw, ikaw naman ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Kaya ngayon pa lang ay hinahanda na kita sa responsibilidad. Pagbutihan mo pa, okay? Opo. John, ano bang kurso ang naiisip mo? Gusto ko po sanang kumuha ng marine transportation. Magseaman ba? Pangarap ko po kasing makapunta sa iba't ibang bansa habang nagtatrabaho. Seaman? Di ba delikado sa barko? Balita ko nga ay may mga piratang nag-hostage pa ng mga tripulante. Hindi po, lo. Safe naman po doon dahil may procedure at protocol na sinusunod. Minsan nga po nag-hire pa raw ng mga retired Navy para protektahan ng mga barko. Ganun pala. Mabuti naman kung ganun. Naway pala rin ka sa kursong ninanais mo. Salamat po, lo. Excited na po talaga ako. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ma? Ano ulit yung gusto mong kunin na kurso? Sa barko po, ma. Marine transportation. At saan ka naman kukuha ng pang-tuition mo para dyan? May pera ka ba? Ano po kasi... Palitan mo. Gusto kong mag-teacher ka. Po? Ang sabi ko, kumuha ka ng licensure exam para sa teacher. Mahirap ang trabaho sa barko, delikado pa. Mas okay pang sa school ka magturo kaysa dyan sa gusto mo. Gastos lang yan. Pero ma, wala naman po akong hilig sa pagtuturo. Mahirapan lang po ako pag nagkataon. At saka, meron naman po akong mga scholarship na pwede kong pag-applyan para sa gusto kong kurso. Hindi na po ako gagastos doon kahit piso. Tapos matutupad na ang pangarap kong makapag-travel abroad. Ayaw niyo po ba nun, ma? Kapag nakaipon ako at makakapagbakasyon tayo at mabibilhan pa kita ng gusto mo, tapos... Ayoko! Mag-teacher ka. Magugustuhan mo rin yan pag tumagal. Yun din ang kinuha ng anak ng kumari ko. Tignan mo ngayon, principal na. Yun ang gayahin mo. Successful na sa buhay. Naipagpatayo na nga ng sariling bahay ang nanay niya. Rose, Paano na naman ba yun? ang akin lang naman. Huwag mong pilitin ang apo ko sa bagay na hindi naman niya gusto. Pa, alam ko ang makakabuti para sa kanya. Gusto ko siyang maging teacher tulad ng iba. Aljon, may tutol ka ba? Wala po, ma. Sige po,
papasok na po ako sa kwarto. Ay, palagi mo na lang kinokontrol ang anak mo. Hindi tama ang ginagawa mo, Rose. Hindi ganyan ang pagpapalaki ko sa'yo. Pa, please hayaan mo na ako. Alam ko yung ginagawa ko. At alam ko rin kung ano ang dapat tahakin ni Aljon. Dear love, bata pa lang ako ay palaging si mama na ang nasusunod sa lahat. Sabi nga ni mama, siya ang batas sa aming tahanan. Walang boses, walang karapatan, at hindi pwedeng mga tuwiran. Gusto ko mang tumutol pero wala naman ako magagawa dahil alam kong sa huli, ako pa rin ang talo. Kaya nga minsan, pananahimik na lang ang paraan ko para makaiwas at hindi na mabungangaan. Alam mo, John, walang paayong pagkain para dumiretso dyan sa bibig mo. Kumain ka na kaya? Sorry, may iniisip lang. Dahil na naman ba sa mama mo? Oo. Kaya pala. Teka, hindi ka pa uuwi? Baka hinahanap ka na sa inyo. Nakakatamad. Sa tuwing uuwi ako sa bahay, para akong nakakulong. Walang kalayaan. Dito, kahit papano nakakahinga ng maluwag. Yung walang pressure ba? John, bakit kasi hindi ka na lang magtapat sa mama mo? Sabihin mong nakakasakal na siya at gusto mong magkaroon ng sariling pagpapasya sa buhay. Kaysa naman nagkakaganyan ka. Para saan pa? Hindi naman madali yun. Isa pa, wala naman siyang pinakikinggan. Basta para kay mama, ang desisyon niya ay palaging tama. Naku, problema nga yan. Para palang diktador ang mama mo. Absolute ang kapangyarihan. Bawal tumuligsa. Bes, I miss you. Bes, halika pumasok ka. Feel at home. Nilinis ko talaga itong buong bahay dahil hinihintay ko ang pagbisita mo. Oo, linis naman. Talagang pinaghandaan mo Oo naman. Ay, nandito pala si Tito. Hello po, Tito. Oh, Ira, kumusta ka na? Ayos naman po. Ito, sumisexy. Ay nako, palabiro ka pa rin. Ito naman si Tito, hindi na lang ako suportahan. Biro lang naman. O siya, maiwan ko na muna kayo at may gagawin pa ako. Opo. Si Tito talaga, Nubis. Oh, anyway, kumusta ka na? Long time no see. Kaya nga, ano ka ba? Masyado ka kasing busy kaya hindi tayo nagkakabanding. Pero ito, ayos lang naman ako. Ikaw ba? Ito, medyo nalulungkot. At bakit naman, ha? Kasi naman yung inaanak mong si Vash, pupunta na ng Japan para magtrabaho. Lulungkot ako dahil maualay na sa akin ang anak ko. Talaga? Naku, napakaswerte mo naman sa anak mo. Paano mo naman nasabi? Magkakahiwalay nga kami. Syempre, dahil mabibiyayaan ka na ng swerte. Ay, yung anak ko kasi, wala pang natatapos. Bakit naman? Hirap na hirap sa education na kurso. Ano ba naman yung mahirap doon, di ba? Magtuturo lang naman ng mga bata. Hoy, Bes, mahirap din yun. Marami nga akong kilala, ilang beses nang kumukuha ng let pero hindi pa rin pumapasa. Ay nako, kaya naman ni Aljon yun. Tinatamad lang siguro kaya nahihirapan sa kurso niya. Mga bata pa naman sa panahon ngayon, di ba? Gusto, isusubo na lang sa kanila ang kaalaman at hindi pa pinagpapaguran, hindi tulad sa panahon natin, no? Di naman siguro. Ayan na pala si Aljon. Oh, mabutit nakauwi ka na. Akala ko bukas ka pa uuwi. Nagpunta lang po ako kinalay. Mano po, tita? Ma. Kaawaan ka ng Diyos. Kumusta naman ang aking inaanak? Alam mo, nung maliit pa itong si Aljon, di ba? Napakatambok ng pisngi. Ang sarap kurut-kurutin. Pero ngayon, ay naku, gwapong bata na talaga. Salamat po. Oh, balita ko, college ka na raw at kumukuha ng education. Tama ba? Opo, tita. Kamusta naman? Nahihirapan ka raw, sabi ng mama mo. Opo.
Hindi ko po kasi gustong... Hindi mo gusto? Wala po yun. Kalimutan niyo na po. Alam mo, kaya mo yan. Ikaw pa ba? Matalino ka. Ito ang si Vash, kinakapatid mo. Magja-Japan na. Kung gusto mo, pag makatapos ka na, ipakukuha kita para doon na ka na rin magtrabaho. Malaki ang sahod sa Japan. Mabibili mo na ang lahat ng gusto mo. O, diba? Yun naman pala. May tutulong na sa'yo. Pagkakataon mo na yon para naman makapagbigay ka dito. Ilang taon ka na sa kolehiyo pero hanggang ngayon, wala ka pa rin napapatunayan. Anak, ano na? Pakigalaw naman ang baso, di ba? Ma, ano kasi... Sabihan mo lang ako, ha, Aljon? Sige po, tita. Tignan ko po. Oh, ika, bakit parang malungkot ka? May problema bang inaanak ko? Ay nako, Aljon. Puro ka na lang ganyan. Wala na rin akong narinig sa'yo, kundi susubukan ko po, titignan ko po. Kailan pa tayo aasenso? Pag-uugod-ugod na ako. Kaya nga kita pinag-teacher. Pero yun lang, hindi mo maipasa-pasa. Puro ka katamaran. Grabe ka naman, ma. Hindi naman po madali ang pinapagawa niyo. Ops! Huwag mo nang pagkumparahin, Bes, ang mga anak natin. Baka naman masaktan ng anak mo. Magkaiba si Vash at si Aljon. Anong masaktan? Nag-iinarte lang yan, Bes. Papasok na po ako sa kwarto. Tignan mo nga naman tong batang to. Tinalikuran na tayo, nagdabog pa. Hayaan mo na. Ay naku. Rose, tumigil ka nga. Hayaan mo ang anak mo. Hindi pa! Binastos niya ako sa harap ng ibang tao kaya ngayong umalis na yung bisita. Hindi ko to palalagpasin. Hindi pa ipinapanganak ang taong babastos sa akin. Aljon! Lumabas ka dyan sa kwarto mong bata ka. Magtutuos tayo! Labas! Buksan mo yung pinto! Bakit po? Anong bakit po? Nakita mo ba yung ginawa mo kanina, ha? Ipinahiya mo ko sa tita Ira mo. Yan ba ang natututunan mo, ha? Yan ba yung natututunan mo sa school? Ang lumaban sa magulang? Anong gusto mong palabasin, ha? Pasensya na po. Nasaktan lang po ako sa mga sinabi niyo. Ang sensitive mo naman. Bakit hindi ba ako pwede magsalita? Wala na ba akong karapatang magpakananay sa'yo? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Kung hindi naman dahil sa akin, hindi ka makakapag-aral tapos babastusin mo lang ako? Wala kang utang na loob na bata ka? Hindi naman po yun yung point ko. Bata pa lang po ako kung ano-ano na nang naririnig ko mula sa inyo. Lahat ng gusto nyo sinusunod ko. Binigay ko. Kahit nga po yung pangarap ko, i-give up ko. Matuwa lang kayo pero ni minsan, mama. Hindi ko marinig sa inyo yung salitang proud kayo. Ni minsan, hindi nyo ako nasabihan na mahal nyo ako. Aljon, tama na. Hindi po, Lo. Anong ibig mong sabihin? Na masama akong ina? Na ako pa ang umaagrabyado sa'yo. Ganun ba? Rose, tumigil ka na. Ano ba? Ma, hindi naman sa ganun pero palagi na lang ba kayong kayo na lang yung tama? Ako ang magulang, natural ako ang tama! Ma, hindi ganun yun. Unawain nyo naman. Anak lang kita kaya matuto kang sumunod! Anak nyo po ako. Pero wala po kayong karapatan dikta ng buhay ko. May sarili rin po akong kagustuhan at hindi lahat ng yun pwede nyong pakialaman. Ma, gusto kong maging seaman. Pero pinilit nyo akong maging teacher. Ngayong hindi ko maipasa yung gusto nyo, magagalit kayo. Magpaparinig na parang wala akong silbi. Bakit? Nakinig ba kayo na hindi ko to gusto? Di ba hindi? Para sa'yo ang ginagawa ko! Para sa akin ba talaga? O para sa inyo? Ma, matanda na po ako. Pagod na po akong sumunod sa mga gusto nyo. Hindi po sa inyo iikot ang mundo ko. Anak nyo po ako pero hindi nyo po ako pag-aari. Sabi nang tumigil na kayo! Bachelor of Science in Marine Transportation, Delphine Aljon with high honors. Congratulations! Apo,
Congrats! Thank you po, Lo. Ma, para po sa inyo yung medal na to. Suotin niyo po. Anak, Minsan man tayong hindi nagkaunawaan, pero sa huli, pinili pa rin natin na magkaintindihan. Kaya, thank you, Ma. Salamat dahil sa huli, sinusuportahan niyo na po ang gusto ko. Alam ko pong hindi ganun kalaking achievement ang nakamtan ko, pero simula na po ito ng malaking pagbabago. Kaya, Ma, alay ko po sa inyo ang tagumpay na ito. I love you, Ma. Forever and ever. anak. Sa paghahangad ko ng best para sa'yo, ay itinulak kita sa bagay na hindi mo naman gusto. Kaya humihingi ako ng tawad para doon. I love you too, anak. Masaya kong naibigay ko na ang tunay na magpapasaya sa'yo. I'm proud of you, anak ko. Dear Love, sa isang pamilya, ang magulang ang dapat nasasabihan ng problema. Pero bakit sila pa ang nangungunang manghusga? Dapat bang palagi na lang nilang kinokontrol at minamaniobra ang ating kapalaran? Wala na ba tayong karapatang magpasya ng sa atin lang? Kahit tayo ay nasa wastong gulang na. At lahat na ba ng desisyon ay kanilang tututulan? Umayon lang sa kanilang kagustuhan? Sa tingin ko, hindi. Kaya malaki ang pasasalamat ko na sa huli ay ibinigay ni Mama ang hinihingi ko. Sa mga magulang na katulad ni Aling Rose dito, isang katanungan lang. Bakit nga ba natin kinokontrol ang ating mga anak? Anong kadahilanan? Dahil nga ba ito para sa kinabukasan nila? O dahil kinokontrol natin sila dahil iniisip din natin or iniisip lang natin yung kapakanan natin, yung mga pansarili natin? Sabi nga nila, comparison is the thief of joy. Isa sa mga nakita kong anggulo sa drama natin ngayon, madalas nakikita ni Joy ang ibang buhay at hindi niya na-appreciate yung kung anong meron siya ngayon. Dahilan kung bakit mas nasasaktan niya si Aljon na kanyang anak. Ikaw, Kabisyo, ano ang kaya mong isakripisyo para sa pamilya mo? That portion was brought to you by Bygone. Metro's #1